Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Isang pinagpalang mandi po sa ating lahat at nandito po naman tayong muli sa araw na ito at napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos sa atin lahat. Amen. Amen. At nais po namin inaanyayahan ang mga baguhan po at kayo po ay aming i-welcome dito sa gitna. Sa lahat po na may akay, pakidala po ng ating kapatid. Halika na kapatid, huwag ka mahiya. Para sa iyo to ang araw na ito. Hati po namin kantahan ang aming kapatid. Welcome po sa araw na ito. Pinagpala ka po. Welcome po, kapatid. Talagang sa araw na ito ay nasumpungan mo ang tahanan ng ating Ama. Amen? Nais ko lang po ipaliwanag sa iyo, kapatid, kung ano pong nasumpungan mo sa araw na ito. Ang El Shaddai, DWXI, Prayer Partner International ay isa pong Catholic Charismatic Movement na naghahayag po ng mga salita galing sa ating Panginoong Hesus. Ang El Shaddai po ay galing sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin po ng El ay God, and Shaddai naman po ay Almighty. At meron po pang ibang kahulugan ay also patient one. At ang El Shaddai po ay isa rin po sa seven covenant of sa Bible po. Yan pong ang inaano namin dito na dinadasal namin. At ito po ay, ang panyo na ito ay isa pong kasangkapan ng prayer partner. Ito po ay panyo lamang, pero ang mahalaga po dito ay ang salita ng Diyos na naglalaman ng mga salita na kung ito po ay panghahawakan mo ay mangyayari sa iyong buhay. At ang mga salita po dyan ay galing po sa ating Panginoon Hesus, sa kanyang mga salita. Ito po ay dinadasal ng ating mga kapatid simula ng 6 sa umaga, 12 noon at 6 ng gabi at 12 midnight po. Diyan po ay, kung ikaw rin po ay nasa trouble, pwede mo po yung dasalin at panghahawakan mo po ay mangyayari sa iyong buhay. At dito po naman po sa bookmark ay dito po nakalagay yung ating schedule from Monday to Sunday. Dito po ay Monday to Saturday, Friday dito po sa St. Joseph, ganun din pong time. At sa Saturday naman po at Sunday, doon po sa Saicong, sa Sacred Heart of
doon sa Saikong. At sa school ground naman po ay sa Sunday kasi malaki po yung gawain, kaya doon po iniheld yung ating gawain. At kapatid, kami po ay nagagalak at nandito ka po ngayon at nais po naming malaman kung ano po ang pangalan mo at kung taga saan ka po sa atin sa Pinas, kung ano po yung holiday mo. Hello po, ako po si Ira. First time dito sa Hong Kong, taga Bacolod City po. Yeah, may 2 anak. Thank you po. Nang alternate po ako. Yeah. Talagang napakabuti ni Lord. Amen. Naway ito po ang una at hindi po ang huli ng pagdadalo mo sa gawain ng ating Panginoon dahil pinagpala ka at iyong pamilya. Amen. Amen po. Salamat po kapatid. Pwede ka na po bumalik doon at tayo po isama-sama mamaya. At sino pong pinagpala sa araw na ito? Amen. Ang birthday celebrant po daw ang maghahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagpala ang ating sister dahil birthday niya ngayon. Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko lang pong magpasalamat higit sa lahat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai sa araw na ito dahil ang araw na ito hindi ko po ina-expect na makakalabas po ako. Nais ko pong pasalamatan ang ating Diyos sa buhay na ibinigay niya po sa akin. Kaya maraming salamat Lord sa mga biyaya at pagpapala at higit sa lahat, pinapasalamatan ko rin ang mga pagsubok na ibinigay ni Lord sa akin at sa aking pamilya dahil alam ko sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, doon tayo hinuhubog lalo ng Panginoon at lalo nating makikita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya Lord, maraming salamat. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Happy birthday, sister. At sino pa po ang pinagpala? Amen. Meron pa po si Sister Estelita. Praise the Lord. Glory to God. Gusto ko lang din po ibalik ang taus-pusong papurit pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai dahil kanina po coming here, talagang tunay na napakabuti ng Diyos. Wala siyang lingkod na kanyang pinabayaan. Dahil yung sasakyan po namin, kamuntikan na po talaga. Kung hindi lang po talaga nakafocus yung driver, salpok po talaga. Kaya maraming salamat, Lord, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu na hindi po kami napahamak. To God be the glory. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Nandyan palagi si Lord na nag-iingat sa kanyang mga anak. Amen. At sino pa po? Meron pa po tayong time? Meron pa daw po? Si Sister Bini daw po ang magpapatoo. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin. Amen. My dear Sister Grace. Magandang hapon po, brothers and sisters in Christ. Gusto ko lang po ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat last Tuesday, hindi ko po inaasahan na isasama po ako ni Amo na mag-yamcha kami. And then after yamcha, pumunta po kami sa department store at doon po pinagbili po ako ni Amo ko ng mga t-shirts at saka pants and shorts pants. So maraming salamat Panginoon sa mga biyaya at pagpapala mo na pinapagkaloob mo sa akin at sa aking pamilya. To God be the glory. Amen. Amen. Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. At wala na po tayong time at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating panambahan. O God, ang pangbungad na panalangin po ay pangunahan po tayo ng ating kapatid, Sister Bine. At ang maghahayag naman po ng salita ng Diyos ay ang ating kapatid, Brother Rod Banyares. At sa panambahan naman po ay pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid na sa
Hong Kong Gospel Music Ministry sa pangunguna po ng ating kapatid, Sister Estelita. Amen. Hallelujah. Magsitayo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating sarili. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Lord God, sa isang linggong nagdaan at muli mo po kaming tinipon sa iyong banal mong tahanan upang patuloy ka naming sambahin, papurihan, luwalhatiin at pasalamatan ang iyong dakila mong pangalan. Yes, O Lord, muli po kaming nagsusumamo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat na nagawa naming pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Muli mo po kaming linisin ng kabanal-banalang dugo ng aming Panginoong Hesukristo mula ulo hanggang talampakan upang sa ganon maging malinis po kami na sumamba at magpuri, tumawag sa iyo ng Ama ko, O Lord God. Yes, O Lord God, at sa oras na ito, inaamin po namin na kami po ay walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya hinihiling po namin, O Lord, ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang siyang lumukob sa bawat isa sa amin. Pangunahan, samahan sa aming pagpupurit pagsamba sa iyo. Patuloy mo, Ama, buksan ang aming puso at isipan upang sa aming pangkikinig na iyong banal mong salita, ito po'y aming maunawaan. Gawin mo kaming isang sisidlan na walang laman, karapat-dapat na punuin ng banal mong salita upang ito'y aming pong maisabuhay, mamunga ng sagana at makasunod na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa na naririto sa hapong ito. Ang lahat na aabutin ng iyong banal mong salita, O Lord God. Patuloy mong pagpalain ang iyong lingkod na sinugo na maghahayag ng iyong banal na salita na si Brother Rod Banyares, O Lord God. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, gamitin, bigyan ng karunungan at kaalaman, at patuloy mo siyang gamitin for your glory, O Lord God. Pagpalain ang bawat isa, ang aming mga prayer request na isulat, hindi man namin ito na isulat, ngunit batid mo po, Panginoon, ang laman ng aming puso at isipan. Katagpuin mo ito nawa, O Lord God, at bigyan ng katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain ang lugar na ito. Ngayon, pangunahan mo, Panginoon. Lukuban at inihingi namin ang malayang pagkilos ng iyong banal mong Espiritu upang maging matagumpay ang buong maghapon na ito, O Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, tayo po'y dudulog sa ating Panginoon. Loobin nawa ng Diyos na tayo samahan sa buong maghapon. Sa kanyang kabutihan, sa kanya lamang ang karangalan. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Itaas natin ating mga kamay. Your grace, and I've shown your loving kindness.
so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say, you are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every need. You are good, you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say, you are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every need. You are good, you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Dahil mabuti ang Diyos, tayo na pong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Sino pa ang hinahanap ninyo sa araw na ito? Si Kristo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tayo na pong umawit at umindak sa ating Panginoon. Hallelujah. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatat ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatat ng kabundukan, di magigiba. Si Yahweh. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh ang sandigan,
pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di mag-iba kasing tatag ng kabundukan, di mag-iba. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay naging itiyan, naging itiyan, naging itiyan. Ang buhay ng Kristiyano ay naging itiyan, naging itiyan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan, nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Amen. Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Amen. Dapat po araw-araw ganun tayo kasaya. Amen. Amen po. Napaka... Hallelujah, glory to God. Inhale, exhale po muna tayo. Medyo napagod. Iba na kasi pag senior. Aminin. Glory to God. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Tunay na lahat tayo ginagamit ng ating Panginoon. Sa anumang meron tayo, sa ating mga talento, sa lahat ng mga binigay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen? Ano man yan, biyaya, pagpapala, tunay na wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Patuloy po natin itaas sa ating mga kamay sa ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ang tinig lamang namin ang aming itataas sa araw na ito sa iyong banal na harapan. Yes, O God. Hallelujah. At ito'y para sa iyo, Panginoon.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba at pinararangalan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Dakilang Diyos, muli kaming naririto, dumudulog at lumalapit sa iyo. At inihiling namin sa iyo, dakilang Ama, na lagi mong pagpalain ang gawain na ito. Lalo tigit sa lahat, ang aking mga kapatid na naririto ngayon, dalangin ko, Ama, na lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo lagi sila ng kalakasan at magandang kalusugan. Tulungan sila, Panginoon, na patuloy na mapagtagumpayan kung anuman ang mga problema at pagsubok na kanilang nararanasan. At tulungan mo sila, dakilang Diyos, na matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. At inihiling ko, dakilang Ama, sa araw na ito, kung sino man ang mga may karamdaman, may sakit, pagalingin sila, dakilang Diyos. At umaasa kami na sa araw na ito ay mayroon ka ng ginawang himala sa aming mga buhay. Amang banal, pagpalain mo rin po ang mabuting balita, ang iyong mga salita na aming pong pakikinggan. Samahan ito ng kapangyarihan upang ito ay magdala sa amin sa tamang buhay at kami, Panginoon, ay magkaroon ng malaking pag-asa. Salamat po, Lord, at inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At ngayong araw na ito po ang ating pag-aaralan sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang talatang 10. Sabi po ng banal na kasulatan, lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat at sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. So pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mga salita, mga kapatid. Purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At dalangin ko na sa araw na ito ay panahon ng pagpapala sa atin. Amen. Amen ba? Amen. At panahon ng answered prayer. Amen. Gusto niyo ba mag-answered prayer? Amen. Kasi sabi ng ating binasa, may kanya-kanyang panahon. Amen. Kaya ang dalangin ko ngayon ay panahon ng kaligayahan. Amen. Amen ba? Amen. So, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At sa araw na ito, tayo ay makakaupo at tayo po ay makinig ng mabuti sa mensahe po ng Panginoon. So nawa, itong araw na ito ay katagpuin ng Diyos ang inyong mga buhay. At kung ano man ang inyong mga kahilingan, ang kinin niyo po na mayroong Diyos na tumutugon, mayroong Diyos na nagbibigay. At sa ating bago, first time ba niya sa El Shaddai? So maaring ay nagtataka kayo kung bakit dito sa El Shaddai sumasayaw, pumapalakpak, at may sobre pa, So, kasi ang pagsayaw kasi, para bagang kagalakan po ng puso natin yan na tayo ay sa Diyos sumasayaw. Kasi tingnan niyo po, maraming taong hindi makagalaw, hindi makakilos, tapos ang pagsayaw ginagamit lang sa hindi magandang bagay. Pero dito sumasayaw tayo dahil kay El Shaddai. Nagpapasalamat tayo dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng magandang kalusugan. Normal ang ating katawan, wala tayong karamdaman, kaya maraming salamat kay Lord. At maaaring nagtataka yung ating kapatid, bakit dito pumapalakpak? Kasi pag pumapalakpak ka, para bagang humahanga ka. Yan, kasi pag may artista, di ba? Pagka nakikita kayo ng artista, pumapalakpak kayo kasi humahanga kayo sa artista. Wow, ang gwapo niya. Yan, papalakpak kayo kasi mga agwapo yung pinapalakpakan. Pero dito, mas gwapo si El Shaddai. Mas gwapo ang Diyos. Kaya mas karapat dapat palakpakan ng Diyos kasi, siyempre, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. At siyempre, bakit may sobre? Kasi ang sobre, mayroong papel dyan. Baka hindi nyo masabi kay Lord ang inyong kahilingan, dyan po sa papel na yan, isulat nyo ang inyong kahilingan. At kung kayo ay nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, ang sabi nga ng Biblia, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya kung kayo ay naniniwala sa inyong mga sinulat, sa prayer request na yan, tatanggapin nyo ang inyong isinulat dyan. Amen ba? Humingi kayo, sumulat kayo dyan, Lord, pangin na po ng mga pangasawa. Ayan. Ang kinin nyo, darating yun. Amen ba? Kasi ang kailangan natin ay tiwala. Ang kailangan natin ay talagang tayo ay nananalig sa Panginoon. Amen. At huwag kayong mag-alala kasi may kanya-kanyang panahon nga.
Kung ngayon ay panahon na wala kayong asawa, malay nyo bukas, makalawa, panahon na para dumating na sa inyo. Amen ba? Kasi wala namang imposible kay Lord, di ba? At maaaring nagtataka tayo, yung bago natin, bakit mayroon pang pataas-taas ng kamay? Ang pagtaas naman ng kamay ay pagsuko sa Diyos. Kasi ang isang magnanakaw, pag hinabol ng pulis at pag nasukol na, sasabihin ng pulis, suko! Anong gagawin ng magnanakaw? O, siyempre magtataas siya ng kamay. Kasi ibig sabihin, ang pagtaas ng kamay ay palatandaan na tayo ay surrender na. So, dapat kay Lord tayo sumurrender ng gusto. Isuko natin sa Diyos ang buhay natin, kasi pag sa Diyos natin isuko ang buhay natin, tiyak ang buhay natin ay pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kaya congrats sa iyo, sister, kasi hindi ka nagkamali ng iyong pinuntahan. At hindi aksidente ang inyong pagpunta dito. Ibig sabihin, ang Diyos ang may panukala nito. Amen. Amen ba? So ngayon, ito ngayon ang ating pag-aaralan. Happy birthday nga pala kay Sir Jovelyn, ano? Pagpalain ka ni Lord. Sunday group po yan, Sunday gospel choir yan. Pero birthday niya ngayon, so day off niya ngayon kasi alam ko dito sa Hong Kong, binibigyan ng amo yung mga kasama na sa bahay, pag birthday, pinalalabas. O, di ba? Mayroong mga ganun pangyayari. Ang masakit lang naman, pagka birthday mo, iti-terminate ka. Yan ang masakit. Pero yung birthday mo, palalabasin ka para ma-enjoy mo yung sarili mo. Pero tinamang ginawa ni Sister Jovelyn, sa halip ma-enjoy ang buhay sa labas, sa pasyalan, dito pumunta sa prayer meeting. O, kaya yan ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya kayo mga nagdi-day off, sa prayer meeting kayo pumunta para pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Amen. So ngayon, itong ating pag-aaralan, there is a time for everything. Ang ibig sabihin doon, may panahon sa lahat ng bagay. Sabi mo sa iyong katabi, may panahon sa lahat ng bagay. So naniniwala ba kayo na may panahon sa lahat ng bagay? Amen. Lahat ng mga bagay na gusto natin mangyari, may kanya-kanyang panahon yan. Kanina, binasa natin yung iba't ibang o kanya-kanyang panahon, pero hindi lahat na ilagay dito. Kasi dito, kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Bible, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon o mayroong kanya-kanyang panahon. May panahon. O, ang sabi ng ang mga ngaral, sabi ng Bible, ang aklat ng mga ngaral ay naglalarawan ng mga kaisipan ng isang lalaking nagbubulay-bulay sa kaiklian ng buhay ng tao. So pinakikita po ng mga ngaral yung kaiksian ng buhay ng tao. Ang ibig sabihin, ang tao, ang buhay natin sa daigdig maiksi lang. Amen ba? Wala naman siguro, bibihira ang umaabot ng 100 taon. Pag may umabot ng 100 taon, hindi ko alam kung masaya o malungkot eh. Kasi siyempre pag 100 taon ka na, unless mayaman ka, na mapera ka, pero pag wala kang pera at hindi ka mayaman, at inabot ka ng 100 taon, baka sabihin natin, sana noon pa kinuha na ako ni Lord. O kasi minsan, ang mga mahal natin sa buhay, pagka umabot ka ng 100 taon, minsan hindi na natutuwa. Kasi ang tingin nila, kapag inabot ka ng ganung taon, para bagang ikaw ay pabigat sa kanila. Kaya nung bata pa ako, naalala ko, sa probinsya, meron ako nakitang matanda nakatali sa puno ng niyog. May parang aso na may tali, tapos itinali sa puno ng niyog. Sabi ko, nag-iisip, hanggang ngayon iisip ko, bakit ganun ang ginawa sa taong yon? May edad na po yon. Kaya sabi ko, ayokong tumanda ng gusto. Kasi pag tumanda ka ng gusto, baka mamaya, unless kung mayroong kang mga anak, mga mahal sa buhay, na mag-aaruga at mag-aalaga sa iyo. May nabalitaan pa nga ako na inubos ang kanyang panahon dito sa Hong Kong para magtrabaho, tapos ang kanyang pinagtrabahuan, ginamit pang tulong sa mga mahal niya sa buhay, nagpaaral siya ng kanyang mga kamag-anak, tapos wala siya naipon sa kanyang sarili. At alam niyo po, ang pinakamalungkot noon, pag uwi ng Pilipinas, wala man lang siyang matuluyan. Kaya, yun ang malungkot yung ginamit mo ang lahat para sa pagtulong, pero pagdating ng oras, ikaw yung nawalan, ikaw yung walang mapuntahan.
Kaya dito, pinakikita ng aklat ng mga ngaral, ang kanyang pagbubulay-bulay, nakita niya ang kalagayan ng tao. Na talagang dapat tayo mag-isip, dapat nating pagbulay-bulayan din ang ating mga sarili. Kasi ito po ay napakahalaga. Ngayon, ang sabi po dito sa binasa natin kanina, yung kanya-kanyang panahon, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Kaya huwag niyo pong hahanapan lagi ang tao na lagi nakatawa, ano? Kasi, pag hinanap mo siya, andyan ba kayo? Kasi may kanya-kanyang panahon yan eh. Kasi minsan, nasa panahon ka na, wala ka sa mood, di ba? Kasi marami kang iniisip, maraming problema dumarating sa iyo. Tapos pag nakita ka, hindi ka nakatawa, sasabihin sa iyo, ano ba ito? Parang tinakluban ng panahon. Huwag ka mag-alala, may panahon na tatawa din yan. Amen ba? Kasi delikado yon yung kahit hindi ka tawa-tawa, tumatawa ka. Ay. Delikado yon. Yung laki nakakatawa, sa psychology nga, may may ibig sabihin yan eh. Pag ikaw ay lagi nakabungis sa katawa, unang-unang ibig sabihin niyan, gusto mo na mag-asawa. Ganon. Ganon pala yun. Ganon pala yun. Gising ba kayo? Sabi ito si Brother Rod talaga. O ito pa, di ba? Pag ang tao daw ay, yung masiyahin lagi nakatawa, sa psychology, ito na yung totoo. Kasi yung sinabi kong una, sabi na matatanda yon. Sa psychology, ito yon. Sa likod daw niyan, andun yung kalungkutan. Di ba? Parang lang yan, parang katulad ni Brother, pag maporma. Pag ang tao daw maporma, walang pera. Andyan ba kayo? Pag ang tao raw hindi maporma, mapera yan. Yan. Kaya ako lagi nagpoporma para wala nang ang pera. Daanin mo sa porma. O, diba? Para lamang kahit man sa porma, makabawi man lang, o, diba? Kaya hindi lahat ng panahon, huwag niyong hanapan ng tao lagi nakatawa, nakabungis-ngis. Kasi pag lahat ng panahon lagi siya nakabungis-ngis, ibig sabihin may tama na yon. Correct. Ow. Ow. Gising ba kayo? Amen. Pero hindi naman lahat ng oras dapat nakasimangot ka. Hindi naman ganoon. Kasi pag lahat ng panahon ikaw ay nakasimangot, ibig sabihin nun, may something din. Correct. Kaya nga, nilikha tayo ng Diyos balanse. Amen po? Balanse. Kasi dapat, hindi ka laging malungkot, hindi ka laging kasi dapat mo ring pasayahin ang iyong sarili minsan. Alam niyo ba na hindi pwede sa loob ng isang buwan, hindi ka tatawa? Dapat
Wala namang pinagkaiba. Nung nilayang ko, sabi ko, ay oo nga pala, iisa lang ang pupuntahan ng tao pagdating ng araw. Walang maipagmamalaki ang tao, isa lang ang ating uuwian. Amen ba? Sabi nga, kung ang posporo, di ba yung palito at yung ano yan, yung case niya, kung paano daw ipinapasok yung palito do sa case niya, pagdating ng araw, yun din ang ating kahinatnan. Kaya alam niyo po, ang sarap ng buhay na maging mabuting tao, ano? Ang sarap ng buhay na yung mayroon kang dalisay na puso, tapos wala kang naagrabyado. Ang sarap ng pakiramdam. Kasi may kanya-kanyang panahon. Hindi lahat ng panahon natin. Amen ba? Sabi doon, may panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa. Kaya ibig sabihin, may panahon ng kawalan, may panahon ng kasaganahan. Kaya huwag kayong mag-alala kung kayo ay panahon ng kawalan ngayon, maniwala ka maaaring bukas makalawa, panahon ng kasaganahan mo sa buhay. Amen po ba? Hindi lahat ng panahon, ikaw ang naaapi. Bakit? May panahon, ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya huwag tayo malulungkot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka malulungkot. Gising pa ba kayo? Amen. So ano ang dapat nating maging attitude o maging ugali kung ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon? So ano dapat nating gawin at maging ugali natin? So una, dapat matutuhan natin yung maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa kung anong mayroon tayo ngayon. Matutuhan natin maging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi alisin na natin yung isip ng isip, paano maging mayaman, paano magkamalang salapi. Ipagkatiwala mo sa Diyos yan kasi kung talagang karapat-dapat tayo sa malaking kayamanan, hindi naman ipagkakait ng Diyos yan sa atin. Amen po ba? Pero kung uubusin natin ang ating kaisipan sa bagay na yan, isip tayo ng isip, paano tayo magkamalang salapi, hanggang sa nabaon ka sa utang, kasi gusto mo lang magkaroon ng pera, yun ang mahirap. Kaya sabi dito sa Bible, sabi ng ating pinag-aaralan, kung ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay may kanya-kanyang panahon, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa kung anong mayroon tayo ngayon. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Anong mayroon tayo? Lord, salamat sa iyo. Kaya kayo mga naririto sa gawain, huwag niyong kalilimutan ang laging magpasalamat kay Lord kung anong mayroon ka ngayon sa buhay. Huwag kayo maiinggit sa iba. Amen po ba? Halimbawa, yung kaklase mo, yung kaibigan mo, guminhawa na, yumaman na, huwag ka maiinggit sa kanila. Bakit? Kasi masiyahan ka sa mayroon ka ngayon. Maging maligaya ka dyan. Kasi yun ang pinakamaganda sa buhay ng tao, yung maging masaya. Amen ba? Aanhin mo naman, marami kang salapi, hindi ka naman masaya. Hindi ka naman maligaya. Pero yung tama lang na mayroon ka sa buhay, pero masaya ka, malaya ka, relax ang isipan mo, nakakatulog ka ng maayos, wow, ang sarap ng buhay. Amen po ba? Kaya sabi ng kanta, di ba? Kay sarap-sarap ng buhay kapag kasama ka. O, di ba? Yan ang pinakamagandang buhay eh. Kapag kasama mo pera, hindi ka mapakali. Pero pag kasama mo ang Diyos, naku, ang saya-saya ng buhay natin. O, sinang masaya pag kasama ang Diyos? Kasi pag kasama mo, Lord, malungkot ka, para bagang mali ata ang Diyos mo ah. Kaya dapat, pag sinabi natin kasama natin ang Diyos, dapat masaya tayo. At huwag kayong mag-alala sa mga bagay na nais mo sa buhay kasi buhay ang Diyos na ating tinatawagan. Hindi siya sinungaling. Ano man ang iyong pangailangan, pag nagtiwala ka sa Panginoon, titiyakin ko sa inyo, ibibigay yan ng Diyos sa inyo. Kailangan mo lang magtiwala kay Lord. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpasalamat ka lagi sa Diyos kung anong mayroon ka ngayon. Amen. Amen ba? Ang natitira sa iyo,
100 Hong Kong dollars na lang. Thank you, Lord. Amen. Huwag kang isip ng isip kasi kung ano mayroon ka, salamat kay Lord. Amen. Tapos mag-pray ka lang sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mag-pray ka lang sa Kanya. Humiling ka sa Kanya. At umasa ka na hindi Kanya bibiguin. Amen. Amen po. Amen. Kaya ugaliin natin yon. Tatandaan natin maiksi lang ang buhay sa mundo. Kaya huwag niyong sayangin. Amen. Enjoy. Maging masaya sa buhay na ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, enjoy. Enjoy. So yan ang una. Kung ang lahat ng bagay sa daigdig, sa mundo ay maiksi lang at may kanya-kanyang panahon, sabi dito, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa kung anong mayroon tayo ngayon. Pangalawa, pag-aralan nating kumilala ng utang na loob, maging sa maliit na bagay. Amen po ba? Kasi kung ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, sa mundong ito, ay may kanya-kanyang panahon, mapag-aralan natin na kumilala ng utang na loob. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat eh. Dahil sa Kanya, napagpapala tayo. So, ang Diyos naman ay hindi naghahanap yan ng balik sa Kanya. Kaya lang, siyempre, bilang mga pinagpapala ng Lord, ay tanawin naman natin ang utang na loob sa Diyos ito. Kasi sa Kanya nanggagaling. Halimbawa, dito sa ministry, pinagpapala tayo. So, kilalanin natin yon. Pasalamatan natin si Lord kasi kung hindi naman sa Kanya, di ba, hindi natin pwedeng sabihin, kung mayroon naman akong ibang magagawa, huwag tayong magmamalaki kay Lord. Dapat tanawin nating utang na loob yon. Halimbawa, sa ministry, mayroong talagang ginagawa ang Diyos sa atin. So, maging utang na loob natin kay Lord yan. Amen po ba? Kasi lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbibigay. Amen. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbibigay? Amen. O katulad sa inyo, mga naririto, sa mga choir natin, sipin nyo, every Monday nakikita kayo sa Facebook. Tapos nilang Amerika, kung saan sa kayo nakikita, Pilipinas. Wow, yan ang Hong Kong. Salamat kay Lord. Kasi kung di dahil kay El Shaddai, hindi kayo makikita. Amen. Pag uwi mo ng Pilipinas, ay ikaw yun sis, ikaw nakikita ko sa video. Salamat sa iyo sis at nagkita na rin tayo ngayon. Dati sa video lang kita nakikita, ngayon personal kita nakikita. O, di ba? Nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? Tapos uuwi ka. O, saan ka galing? Hong Kong. El Shaddai, Hong Kong ako. Ay, El Shaddai, Hong Kong ka pala. Sis, dito ka. Iba yung pag-entertain sa'yo kasi galing kang Hong Kong eh. Amen po ba? Amen. Na kahit attende ka lang dito, pag uwi mo ng Pilipinas, ibang dating mo kasi prayer partner ka ng Hong Kong. Amen po ba? Lahat ng yan dapat tinatanaw natin ng utang na loob sa Diyos. Dahil sa Kanya, hindi mangyayari sa atin ang mga bagay na ito. Kaya salamat kay Lord. Kaya sabi dito, pag-aralan natin kumilala ng utang na loob. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pag-aralan natin ang kumilala ng utang na loob. Amen po ba? Sabi doon, kasi maliit na bagay, kilalanin natin ito. Ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Tama po ba? Nakakain tayo araw-araw. Salamat kay Lord. Dati, ang lakas kong kumain nung sa Pilipinas ako. Pagdating ko sa Hong Kong, nagbawas ako ng pagkain. Kasi sobra ang biyaya ng Diyos. Amen. Kasi napapansin ko, lumalaki ang tiyan ko eh. Kasi ganun magpala ang Panginoon eh. Hindi kanya papapayatin, hindi kanya gugutumin. Kaya lang, pag pinagpapala ka ni Lord, bawa sa pagkain, ikaw na mag-control. Ikaw na magdisiplina ng iyong sarili. Kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord eh. Amen ba?
Kaya pagka nakikita ko sa video, yung aking sarili na medyo usli ang tiyan ko, sabi ko, nako, pangit tingnan. Okay ba kayo? Kaya sabi ko, Brother Rod, bawas-bawas. O, kaya natutuhan ko. Alam nyo ba na dito lang ako natutong kumain ng oatmeal? Oh. Dito lang. Sa Pilipinas, hindi ko pinapansin yan. Pero nung napapansin ko, ang tiyan ko medyo lumalaki, sabi ko, ay hindi. Ako mahirap. O kaya sabi ko, oatmeal lang ako. Kasi nasa atin din yan eh. Amen ba? Pero masaya ako. Kasi sabi ng Biblia, matutuhan nating o pag-aralan nating kumilala ng utang na loob maging sa maliit na bagay. Amen po ba? Kaya huwag tayong magrereklamo. Kung ano man ang mga bagay na dumarating sa atin, kilalanin natin yun na yun ay galing kay Lord. May trabaho kayo, kilalanin nyo yan na yan ay biyaya ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Maging utang na loob natin kay Lord kasi, Lord, salamat sa iyo. Marami hindi makapagtrabaho, pero ako nakapagtrabaho pa rin kasi ako normal, malakas pa rin, wala akong sakit at wala akong karamdaman. Hindi may trabaho na reklamo pa ng reklamo, mas magaling pa sa amo. Wag. Dapat mas magaling si amo. Amen po ba? Amen. Bawa, salita ng salita ang amo nyo sa inyo, ay huwag niyong pansinin. Parang kanta lang naman yan eh. Huwag mong pansinin ang amo mo. Kahit anong sabihin sa'yo, okay lang sa'yo. Tapos dugtungan mo ngayon, no se balase. Sino ba siya? Ang sabi ng amo mo, ano siya sabi mo? You are very beautiful. Okay lang ba kayo? Okay, sabi mo sa katabi mo, pag-aralan natin ang kumilala ng utang na loob, maging sa maliit na bagay. Amen po ba? Amen. Pangatlo, sabi dito, manatili tayo may kababaan ng loob. Kung maiksi lang ang buhay at ang lahat ng bagay sa daigdig ay may kanya-kanyang panahon, manatili tayo mababa ang kalooban. Amen ba? Kasi wala naman tayong dapat ipagmalaki talaga sa Lord. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 verse 29, kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Yan sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 29. At ang sabi ng Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Manatili, kung ang lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon, huwag tayong magmamalaki, magmamayabang kay Lord. Hintayin mo na dumating sa iyo ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Amen ba? At kung tayo man ngayon ay napagpapala, magandang kalagayan natin sa buhay, huwag tayong magmamalaki, huwag tayong magmamayabang kasi may kanya-kanyang panahon nga yan eh. Di ba mayroon tayong kasabihan na ang buhay ng tao ay mahiwaga. Tapos mayroon pang isa na yung gulong ng palad. Yan. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Hindi sinabi yung tagiliran. Yan. Kasi umiikot ang gulong. Nang ibig sabihin, matutuhan nating kumilala sa Diyos, magpakumbaba tayo kasi hindi lahat ng oras at panahon nasa itaas tayo. Amen po ba? Hindi lahat ng panahon tayo ang laging titingalain. Tama po ba? Kaya dito, pinapakita na manatili tayo may kababaan ng loob. Ang Diyos lang ang itaas natin lagi sa buhay po natin. Pang-apat, sabi dito, kung ang lahat ng bagay sa daigdig ay may kanya-kanyang panahon at kung ang buhay ng tao ay maiksi lamang, sabi dito, lagi nating aalalahanin na lahat ng bagay ay may katapusan. Amen po ba? Maliban sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Lahat ng bagay may katapusan, lahat ng bagay may hangganan.
itanim po natin yan sa isip po natin, sa puso natin. Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Lahat ng bagay sa mundo may hangganan. Amen ba? Kaya sabi ng mga ngaral, sa kanyang pagbulay-bulay, nakita niya ang kaiksian ng buhay ng tao. Anong ibig sabihin doon? Hindi lahat ng oras bidak tayo. Amen ba? Sabi nga ng binasa natin kanina, kung babalikan natin sa verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Anong mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Nang ibig sabihin ng mga ngaral, nakita na niya kung ano ang itinakda ng Diyos sa tao. Nakita na ito ng mga ngaral. Kaya doon sa ating mga pinagnilayan na dapat nating pag-aralan na tumanaw ng utang na loob sa Diyos at dapat tayo magpasalamat sa Panginoon kung ano mayroon tayo ngayon at dapat tayo ay lagi magpakumbaba at lagi nating isipin na lahat ng bagay ay may katapusan, may hangganan. So ibig sabihin, wala tayong ibang gagawin kundi lumakad ng may kabanalan sa harap ng Diyos. Amen. Lumakad tayo sa harap ng Panginoon na mayroong kadalisayan ng puso. Maging mabuting tao. Amen ba? Nang ibig sabihin ng paging mabuting tao, i-apply talaga natin sa ating buhay kung ano ang ating napapakinggan. Amen. Kasi may katapusan ang lahat ng bagay. Ang kasikatan, may katapusan. May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Amen ba? Mayroong pagpunta, mayroong pag-uwi, may pagsilang, may pagkamatay, may paghirap, may pagyaman. Amen. Amen po ba? Ngayon, maganda ka. Pagdating mo ng 90, pangit ka na. Ay. O bakit? Kulubot ng mukha eh. O di ba? Alam naman ang mukha mo nung 16 years old ka, pagdating ng 90, ganun pa rin. Ang layo na nun. Yun ang sinasabi ng Bible, may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Tama po ba? Ikumpara mong picture mo ngayon ng ikaw ay 16 years old. At yung present picture mo ngayon, pagtabihin mo, sasabihin mo, ang layo na talaga. At doon yung makikita na talagang may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Kung may picture lang noon nung isinilang tayo noon, kung usa ng cellphone noon, pagka 1 year mo, 2, 3, 4, 5, hanggang pagdating mo ng 90, makikita mo talaga. Sabi mo, wow, dito ang ganda-ganda ko pagdating dito. O kaya, lagi nating alalahanin na ang lahat ng bagay may katapusan. Amen. Lahat ng bagay may hangganan. Kaya sabihin natin sa ating katabi, mula ngayon, Mula na yun. lumakad na tayo Lumakad na ng may kabanalan. tayo. Amen po ba? O tayong lahat at tayo dumulog sa Panginoon at hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan. At kung kayo mayroong mga pagkakataon at mayroong kayong dadalhin sa gawain ito, dalhin niyo po para sa mapagpala ni Lord. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Kausapin niyo po ang Panginoon sa mga oras na ito. Show me every day
Mga kapatid, maiksi lang ang buhay ng tao sa mundo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan, may katapusan. Maging mabuting tao tayo. Magkaroon tayo ng dalisay na puso. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa daigdig na ito. Dahil may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Ang pinakamaganda ay marami tayong naitanim na mabuti sa ating kapwa. Marami tayong naitanim na kabutihan sa daigdig na ito. At kung tayo may nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda sa buhay na ito, huwag kayong mag-alala. May katapusan po yan. May hangganan po yan. At maniwala ka na sa ating pagdulog, paglapit sa Panginoon, mayroon siyang ginagawa lagi sa buhay po natin. Dakilang Ama na nasa langit, huwag niyo pong bibiguin ang aking mga kapatid na ito. Tugunin mo po ang kanyang mga kahilingan. Tulungan sila, dakilang Diyos, na makalaya kung sila man ay may mga problema. At pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pagtatrabaho. Samahan mo lagi sila at laging pagtagumpayin. Ingatan mo sila, Panginoon, sa bansang ito. Pagpalain mo rin po, Lord, ang kanilang mga pangailangan, una sa spiritual at sa pinansyal. Lord, inihiling ko po sa iyo sa araw na ito na ingatan mo rin at pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man sila naroroon, dalangin ko po ang iyong pag-iingat sa kanilang mga buhay. Amang banal, salamat sa iyo sa araw na ito at nananalig kami na sa araw na ito, pinagpala mo na ang aking makapatid na ito. Ama, pagpalain mo rin po ang lahat ng hawak ng kanilang mga kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At kami po ay nananalig na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Banal na Diyos, naniniwala din kami na kaming lahat ay patuloy na makakaranas ng himala na galing sa iyo. At kasama, Panginoon, sa aming panalangin, Sister Jovelyn, Panginoon, sa kanyang kaarawan sa araw na ito, bigyan mo lagi siya ng magandang kalusugan at kalakasan. At patuloy mong ibigay ang lahat ng kanyang makahilingan at huwag mo siyang pababayaan at bigyan pa sa Panginoon ng maraming pang kaarawan na darating sa kanyang buhay. At kami dumadalangin din para kay Brother JR, Panginoon, na ibigay mo sa kanya ang fast recovery, Panginoon. Bigyan siya ng magandang kalusugan at kalakasan at ganap na kagalingan, Ama. At inaangkin na po namin na ito po ay ipinagkalob mo na sa aming lahat. Salamat po, Lord, at sa iyong papurit parangal sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Christ, His Son, give thanks.
give thanks. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ng awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ikaw mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupatain at kasiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po. Ang kinin mo na, answer prayer. Ay gumagalo dito sa gawain. Alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Ang kinin mo na, pinagpala ka na. Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may
Angkinin mo na. Angkinin mo na. Answer prayer ka na. Angkinin mo na. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na! Amen. Thank you, Lord. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow. Thank you, Lord.